Magandang araw! Meron tayong bagong video ngayon tungkol sa pag-e-entry sa cash receipt book. Ito po ay request ng ating subscriber and masugid nating viewer. According sa kanya, meron daw siyang negosyo. Siya daw ay nagbebenta ng mga motorcycle parts. At the same time, siya din ay nag-o-offer or nagpo-provide ng repair service. Ayun. So, hindi lang siya nagbebenta ng parts, kundi pwede na din siya magkabit at pwede na din siyang mag-ayos ng mga motorcycle. So, ang video na ito ay para sa'yo. Kaya may nakalagay na part 1 dahil intention ko talaga or wish ko na matapos or na magawan kita ng libro hanggang sa general ledger. Ayun. So, simulan na natin ang video ito para sa mga nagnanegosyo ng motorcycle parts at the same time nag-o-offer ng repair service. Okay, simulan na natin. Welcome to OnlineWhiteboard.tv, your ultimate online bookkeeping tips and lectures. Content disclaimer. OnlineWhiteboard.tv does not make any warranties about completeness, reliability, and accuracy of this material, so watch at your own risk. OnlineWhiteboard.tv does not claim any ownership of some content presented here unless otherwise stated. Okay, cash receipt book. Lagi nating tatandaan na bago tayong magsulat sa ating mga libro, kailangan na parehistro at may tatak na ng BIR. Dahil kapag wala pa, huwag nyo munang simulan. Okay? See to it, may tatak ng BIR. Okay. So, ano yung ating mga source document? Okay, prepare nyo na. Official receipt and collection receipt. Bakit dalawa? Okay. So, kaya dalawa ang ating source document. Yung official receipt, ito yung i-issue natin sa ating customer na nagpa-repair or nag-avail ng ating service. O, yung labor, in short. Yung collection receipt naman, gagamitin natin kapag tayo ay may sales for motorcycle parts. Okay, may tanong na naman tayo ulit. What if wala po kaming collection receipt? Meron lang po kami cash invoice or sales invoice. Pwede na yan. Okay? Pwede na yan. So, bakit po may collection receipt? Okay? Kasi minsan, diba, yung mga company nagpapautang. Okay? Kapag nagpautang kasi, sales invoice muna ang ini-issue. Kapag nagbayad na yung pinautang mo, tsaka mo sa i-issuehan ng collection receipt. Meaning, yung sales invoice na yon ay collected na. Kaya meron tayong collection receipt. So, kung wala kayong collection receipt at hindi naman kayo nagpapautang, okay lang yon. Pero, kapag dumating yung time na magpapautang na kayo sa mga big companies or sa mga kahit small-time company or kahit na sa individual lang, basta utang siya, pwede na kayong mag-request sa BIR. May penalty ba? Wala naman. Okay. So, simulan na natin. Sample transaction. Okay, layman's term po ang ginawa ko. Taglish na to para mas klaro. Baka pa po mapamali yung grammar ko. Ayun. Hindi pa po tayo magkaintindihan sa mga transaksyones na ibibigay ko. Okay, October 5. Bayad mula sa ABC Corporation, nagpaayos ng motorcycle service ng company na nagkakahalagang 550. Ang 250 para sa biniling kadena at ang 300 para sa labor ng pagkakabit nito. October 10, nakatanggap ka naman ng bayad mula kay Jose para sa binili niyang bagong gulong, 2,000. October 12, nakatanggap ka naman ng utang. Ayan. Si Edgar Lote, ang iyong kapitbahay at kumpare, umutang sa'yo ng side mirror sa halagang 300 pesos. October 30, nakatanggap ka ng 500 mula kay Ana Maria dahil nagpaayos
sa mahinang break. Ayan. Meron ka ng transaksyon. Alam mo na kung anong nangyari sa loob ng isang buwan. So, pwede ka nang magsimulang mag-record sa iyong libro. Simulan na natin. Ayan, huwag niyong kakalimutan yung buwan at taon. Sumunod, isulat ang date. Isulat ang particulars. Ano ba sinusulat sa particulars? Okay, kumpanya at saka kung sino yung bumili sa'yo. Sino ang nakatransaksyon mo. Description. Okay, kung masipag kang magsulat, pwede mong isulat kung ano yung binili niya sa'yo at kung ano ang service na in-avail nila. TIN number ng iyong customer. SI o CR number. SI o CR number. Sales invoice, cash invoice, or cash receipt number. OR number. Amount. Creditable withholding tax. Bakit may creditable withholding tax? Okay, ganito po kasi yon. Kapag may customer kayo na withholding agent, wala po kayong magagawa kapag kayo po ay winidholdan nila dahil obligasyon po nila na mag-withhold sa kanilang mga supplier ng goods or ng services. Okay? And cash. Kung magkano talaga yung actual na perang natanggap mo mula sa iyong customer. SI, ang ibig sabihin po nito ay service income. At sumunod ay ang sales. Ayun. Kaya kung kayo ay magpapatatak ng cash receipt book, siguraduhin ninyo na meron kayong sapat na column. So, kung ito ay half lang, pwede nyo namang i-extend doon sa kabilang half. Okay? So, kasi minsan, si BIR, hindi naman nila syempre alam kung ilang column ang kailangan po ninyo. So, nakadepende yan sa inyong type of business or service activity. Yung column na kakailanganin ninyo. Ang gawin nyo na lang, yung half and other half ang gamitin ninyo sa bawat buwan. Okay. Sana meron kayong photographica, memorya para natandaan ninyo yung inyong transaction para sa October 5. Ayan. Sana natandaan ninyo. Ano nga ulit yon? Kayo ay nakatanggap ng 550 kay ABC Corporation. Balikan nyo na lamang po, yung itong video na ito. Pwede nyo naman po itong balikan kahit 100,000 na beses. Okay, October 5, ABC Corporation, ano daw ulit yun? Cadena and Labor. Siyempre, ilagay nyo po yung TIN. Importante po yon. Okay, bago ko po pala makalimutan, itong example na ito ay para po ito ulit sa non-VAT. Non-VAT. Okay. So, SI or CR number 001, OR number 001. Bakit parehas may SI na may OR pa? Siyempre, kailangan pagbukurin nyo yung inyong service income at yung inyong sales sa motorcycle parts. So, magkaiba yung resibo na i-issue nyo para sa kadena at iba rin yung resibo na i-issue ninyo para sa pagpapakabit nito. Okay, siyempre, magkano yung record ninyo? 550. Hindi siya nag-withhold si ABC Corporation kasi ibig sabihin, hindi siya withholding agent. So, nakatanggap kayo ng 550. Pero kung si ABC Corporation ay withholding agent, pwede niya kayong bawasan. So, hindi na 550 yung matatanggap ninyo. Okay? Pero dito sa example natin, hindi siya withholding agent, wala siyang binawas, kaya kung ano yung presyo ninyo, yun pa rin ang matatanggap ninyo. Okay, yung service income mo 250 at ang iyong sales ay 300. Tama ba? Balikan natin. 250 ay 300 para sa labor. Ayun, nawala tuloy lahat. Okay.
Okay, 300 para sa labor. Next, October 10. Kay Jose, bumili siya ng gulong. Ayan, dalawa na yung N ng gulong. Ayan, nawala na. Okay. Yung SI or CR number ni Jose para sa kanyang gulong ay 002. Okay, next is amount niya is 2,000 pesos. Okay, dahil si Jose ay hindi naman ulit siya withholding agent, yan, hindi siya nag-withhold. So, ang natanggap nyo pa rin ay 2 tipo. Okay, saan natin siya ilalagay? Sa SI ba or sa sales? Okay, ulitin ko po ha, ang SI po ay service income, hindi po siya sales invoice. Okay, ito po yung part kasing ito ay credit, ito po ay debit. Yan. So, saan po natin ulit ilalagay si Jose? Ayun, sa sales. Sa sales po natin siya ilalagay dahil ayun, siya po ay bumili lang ng gulong. Okay. Yung service income po kasi na term, ginagamit yon para sa pagpo-provide ng service. Yung sales naman ay ginagamit siya sa pagbebenta ng goods. Ayan. Next, October 30, kay Ana Maria. Yan, nagpaayos si Ana Maria ng brake ng kanyang motorcycle. Okay, so isulat niyo po yung TIN ni Ana Maria. Kung wala pa siyang TIN, okay lang, lagyan niyo ng 0. Or kung gusto niyo, wala na kayong isulat, okay lang din. Okay, so dahil si Ana Maria ay nag-prepare ng kanyang brake, ang i-issue natin ulit ay OR. So, OR number 02. Okay. So, next, magkano yung amount? 500 pesos. Si Ana Maria ay nagbayad ng 500 dahil hindi siya withholding agent. So, yun ay ating service income. Hindi natin siya ilalagay sa sales. Okay? Kasi hindi naman siya bumili ng brake. Siya ay nagpa-repair. Okay? So, kung tapos na tayo, ito total na natin. Pero wait, 'di ba? Yung transaction natin ay 4. Bakit itong sinulat natin sa ating October 2022 na cash receipt book ay 3 lang? Okay. Kasi nung October 12, kung naalala po ninyo, pwede nyong balikan, yung transaction natin ay si Edgar Lote. 'Di ba nangutang siya? Nangutang siya ng side mirror na talagang 300. Hindi natin yun isusulat pa. Bakit? Dahil wala ka namang natanggap na pera. Okay? Wala kang natanggap na bayad. Wala kang natanggap na cash. So, ibig sabihin, ang cash receipt book, ang isusulat mo lamang ay ang mga kaperahan na iyong natanggap. Okay? So, kung may pautang ka, walang pakialam si cash receipt book doon. Hindi mo po yan pwedeng isulat. Okay, para sa mga non-VAT, saan po namin isusulat yung pautang namin kay Edgar? Isusulat po ninyo yan sa inyong journal book. Pero kung kayo po ay nagpatatak ng sales book, doon yun isusulat sa inyong sales book. Kasi yung subsidiary sales, yun ay sinusulatan ng mga sales transaction na receivable or meaning to say, hindi pa paid. Okay? So, nagets na po ba? Tapos na tayo. Isulat na po natin yung total. Okay. Para sa ating amount ng transaction para sa buwan na ito ay 3,050. At ang natanggap ninyong cash ay 3,050 din dahil wala kayong kliyente na nag-withhold sa inyo. Ang inyong service income para sa buwang ito ay 750 at ang inyong sales naman ay 2,300. Okay. Ito yung inyong natanggap. Para sa sales, 2,300.
Okay, abangan po ninyo yung susunod naman nating transaction para sa ating cash disbursement book dito sa series ng motorcycle parts, trading, and repair. Thank you so much for watching. See you next then. Bye-bye!